Francisco. Dakilang Diyos ang banal, maraming salamat doon sa biyaya sa amin, ikaw po manguna. Salamat dakilang Diyos, awa, nakakarating po sa iyong luklukan doon ang aming mga patutuo, aming handog. Ngayong araw ito dakilang Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukulang, ang makinaan, Panginoon. Magalak ka, Panginoon. Malugod ka, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo. Salamat dakilang Diyos na talagang nabubuo na ang aming mga kaisipan, Lord, kung sino ka, sino ang tatawagin, Panginoon. At sino ang nabigay sa aming kaligtasan, Panginoon. Alam namin na binigay mo ang kaligtasan sa iyong anak, Panginoon. Walang ibang, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but by me. Pamagitan po ng Yahushua HaMashiach, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord. Mawala ka sa tagapagsalita, Panginoon. Bigyan mo siya ng kaisipan ng mapagkapala sa hapong ito. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, tula sa madalang. Amen. Kung subaybayan po natin ang news po sa Israel ay akala natin ay nagbibiro si Trump. Ginigiit ni Trump. Ginigiit ni President Trump na tanggapin ng Jordan at saka Egypt yung mga Gazans. So natutuwa tayo, bagamat hindi yan sa aking isip, maaaring yung they that swallowed up shall be far away. Maaaring sa aking kaisipan dahil kasama kasi ang Lebanon at saka Jordan. At ang Jordan natatanggap. So sa aking kaisipan ay hindi yan katuparan. May sinisiringan ako na aking classmate ay si Trump daw ang sabi ko ay si Trump ay bahagi lang yan, konti lang yan ang ang gagawa talaga niya ng paraan upang mapalayas yung mga Arabo, mga Palestino sa lugar na yan ay ang Diyos talaga. Instrumento lang si Trump. Kunti, mga kapatid. Kinikita Trump kayo, nakala natin nagbibiro si Trump. Hindi. Talagang they will accept, sabi ni Trump. So alam, makapangyarihan sila. Kahit pa paano, may pera pa rin ng Amerika, mga kapatid. So hindi naman alam natin kung ano pa talaga ang sasunod sa mangyayari sa event sa Middle East at saka sa world at large, mga kapatid, kasi nandiyan pa yung Amerika. Pero alam natin, Amerika po ay babagsak ang ekonomiya. Alam natin yun. So kailan? Dito ba sa ating panahon o doon ba sa Great Tribulation na? Pero makikita natin, mga kapatid, kasi makita natin na hindi na po sila party doon sa Ezekiel 38 and 39. Hindi na po sila Wala pong nakita doon ng Amerika. Dahil kasama naman sila sa United Nations, sa Secret World. Diyan sila nakita na kahit ang buong sabi ng Sigaraya ay will be aggressive, na hindi talaga hindi matatalo ang Israel, mga kapatid. So dito tayo nakapokus sa mga ganito mga palatandaan. Patuloy tayo, kahit kukundi tayo, basta tayo ay naghahanda rin. At yung nga may pinasasuruan na dating kasamahan natin sa Moncton, Peta Assembly, Moncton, Canada. Moncton, malayo yun sa malaki yung Moncton, Canada So si Fred Comier, alam mo mga friends ang mga salita nila doon, yung kanilang mga surname ay nakita ko doon sa kanyang mga links ay dalawang links niya. Si Gobinder, alala si Gobinder ng Africa. At saka siya yung din yung kilala Jisubay Bata yun. Parang style yan, parang classroom style magturo. Not preaching, classroom style. Minsan ay nakapag-Christian doon sa Fred Assembly Church kasama namin si Fred Comier. Matanda na yan. Siguro mga alam mo, Amerikano kasi kahit ka-edad ko ay matanda tingnan kahit edad ko lang ay matanda tingnan. Alam mo sila si Steve Yaros. Kahit edad ko lang yun, pero matanda na tingnan.
No? Kaya sabi daw sa akin, bakit na bata yung mga Pilipino tingnan, nakasa edad. So, hindi ko alam kung anong edad si Fred Cumie. So, at noong nagkahiwalayan, mga kapatid, magkasama-sama yan sila eh. Yung Alabama, yung Georgia, isa yan sila eh. Nakikita ko na, watak-watak rin pa sila, mga kapatid. Watak-watak. Oh. At magkita mo sa pamagat ng kanilang pong mga mensahe po ay mukhang ay hindi message of the day, message of the hour, mga kapatid, mga nadaanan natin, mga police virgins sa separation, matagal na yun eh. No? Separation ng police virgins sa mga test, sa bride, mukhang at saka para talagang classroom style. Tulad ng kasama natin Inchik dati, classroom style na magtuturo. Oo, nagtuturo, pero ibig sabihin, kulang sa diin, kulang sa emphasis, mga kapatid. No? At dalawa lang ang kasama niya. Dati dami nila sa Georgia, ilan sa Georgia? Ang dami. Yung si Dwayne, sino yung isang kapatid ni Dwayne, yung mayaman? Hindi lang kasama. Sa Georgia, marami sa Georgia, may mini-group pa. Gusto nga ako imbitahin doon eh. Gusto mo pa imbita nga rito sa Pilipinas. Si Russell Davis sa Alabama, si Roy Mims sa Alabama, sino pa yung isa? Pero hindi sila, kotak-kotak sila. Ang unang issue lang doon ay yung third day sa Queen Assembly Church. Ngayon, baka marami ng issue. Hindi ko alam yung kandidat nila, mga kapatid. So, hindi naman ako interesado na baka mag-reach out tayo. Baka sabihin na itong mga Pilipino ito, pera naman ang kailangan ito. Hindi naman kailangan ng pera natin. Ang kailangan natin tamang doktrina, tamang turo, mga kapatid. So, si Trump ay ginigit niya na they must accept the Gazans, Jordan, at yung Egypt. Itong Jordan, walang kamalay-malay, mga kapatid, na kasama siya sa tatakbo. Kasama siya sa maging refugee, mga kapatid. Ang Jordan, walang kamalay-malay sila. Sino nagkakaalam? Yung may alam sa banal na kasulatan. At tayo, presenting na tayo. Alam natin na ma-wipe out yung Jordan. Bakit? Ito, atin pong suyurin ngayon, mga kapatid. Bakit? Ano bang nakalagay sa Biblia? Napatunayan na natin, no? Moab, sa Ammon, that strip of land, kinongker yan ng Moses, before crossing the Jordan River, mga kapatid, si Og of Bashan at saka si Sion of Isbon, mga kapatid, tinalo nila ng Israel dahil ayaw pa magpatawid. Sabi ng Panginoon, sige, ibigay ko na sila sa iyo. Talaga ibibigay yung mga kapatid. Beforehand, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon, bago mangyari yun, more or less 500 years ay sinabi ng Panginoon na kanila talaga yun. Or 1,000 years na. Kung hihilain doon ay di pa siguro, kay Abraham, mga kapatid. So, ang ating topic ngayon ay the 12 tribes. The 12 tribes of Israel, mga kapatid. 12 tribes. Hindi kay Abraham, there's no such thing as 12 tribes of Abraham. Kasi may aral, makasama natin na may topic na 12 tribes of Abraham. Wala namang 12 tribes si Abraham. Mga po niya yun. There is 12 tribes of Ismael. Kay Ismael, mga anak, umabot ng 12. At saka si Jacob, 12 tribes, mga kapatid. At ang totoo niyan ay kung hindi babae ang isang anak ni Leah, naalala si Dina? Pang 13 yun ni si Dina. Na anak ni Jacob. 6 sila kay Leah. Yung si Dina na babae, naalala nyo si Dina? Anong ginawa ni Dina? Ni-rape siya ng mga Hivites
ni Sikim, mga anak ni Hamor. Kaya ang ginawa, inutaka nila, mga kapatid. Ano pag-utak? Ay, kung papayag sila na ibibigay, mag-asawahan, yung babae nila ng Israel, ibigay doon sa mga Hivites, mga Sikim, at saka isang tribu yun, at sila naman mag-chase ng mga babae, basta magpatuloy sila. Pumayag, kasi mahal-mahal ni Sikim, si Dina, pumayag, nagpatuloy lahat ng kalalakihan. Lalo yung istorya. Noong third day, natuloy na, hindi makalaban yun, pinatay na lahat. Masakit yung kanilang genitalya na kapag tinuli. Umabot atong araw, nangamartis pa yun, siguro. Nangamartis sa Biblia, nakasulat sa Biblia yan. So, patay lahat ng kalalakihan. Kaya, sinabi ng Panginoong Diyos kay Jacob, munta ka sa Betel, doon ka sa Betel. Kasi nag-ala si Jacob, sabi ko, kunti lang tayo, tapos gano'n ang ginawa nyo. Tayo ay lalapain, ito papatayin ng mga kalaban natin kasi ginawa niyong kapusukan. Sinong ang nagpumatay doon? Si Simeon at saka si Levi. Si Simeon at saka si Levi. Nasa Genesis 34 po yun. So, dito, 12 tribes. Tingnan natin para review itong iba pero meron tayong ibang mga anggulo na titingnan. To prove, to give emphasis, mga kapatid, that Canaan o Kanaan ay kanila talaga yun. Yung sabi na kanya, it is ours. 3,000, 4,000 years ago, it is ours. Bakit nyo aagawin sa amin? So, dito tayo sa ating text verse. Wala nakuha yung aking mark. 12. Naku. 12. Words Dito of tayo sa 12. Genesis chapter 35. Verse 16. Mga kapatid, umpisa. Para maintindihan natin. Mayroong mga entries dito po na medyo pagkapasabi natin, mali yung mga entries dyan. Entry. And they journeyed from Bethel, and there was but a little way to come to Ephrath. Si Jacob ay galing po sila sa Padan Aram, mga kapatid. Isa lang naman yun eh. Padan Aram, isa lang yun. Syria, pangalan, at saka Mesopotamia, isa lang naman yun, mga kapatid. Isang ibig sabihin noon, Mesopotamia, Padan Aram, Syria, isa lang yun, mga kapatid. Isang lugar lang yun. Medyo malayo-layo ka, doon ka na sa Babylonia. And they journeyed from Bethel, and there was but a little way to come to Ephrath. Ephrath, malaman mo, ano ba yung Ephrath? Saan mo yung Ephrath? Ephrata. And Rachel travailed, so nagalibura si Rachel. Ibig sabihin, si Rachel doon pala sa Mesopotamia, ay buntis na siya, mga kapatid. Inabutan siya rito. Nasaan itong Padan? Nasaan itong Ephrath? Nasaan yan? Ay, within Canaan na yan. Within Canaan. And Rachel travailed, and she had hard labor. Nahirapan ang mga anak. Nahirapan mga anak si Rachel. Sino bang dinadala niya? Si Benjamin. Si Benjamin. And it came to pass when she was in hard labor that the midwife said unto her, fear not, thou shalt have this son also. Kasi late na siya ng anak kay Yahosep. Yun ang tunay na pangalan ni Joseph. Nakita mo sa translation, naging Joe na lang eh. Dahil ang Che at Chako ay word contraction yan eh. Ng Yahoo eh. Kaya Joseph. Sa all the some ancient manuscript, Yahosep. Yahosep pala talaga yan. Yahosep. Para hindi na tayo mabago. Makondisyon na ating kaisipan na yun ang mga termino na ginamit. Ano yan? Tawag doon? Yung pangalan na may
may abala ng Diyos. Theophoric. Kalimutan ng termino doon. Theophorics. Theophorics ba yun? So ito na. And it came to pass, as your soul was in departing, tinamong termo, and it came to pass, as your soul was in departing, and his soul was in departing, pwedeng humiwalay, mga kapatid, ang kaluluwa sa katawan. So makita na, hindi na mamatay yung kaluluwa, mga kapatid. His soul was in departing, ibig sabihin, aalis sa katawan. So pwede maghiwalay ang katawan lupa sa kaluluwa, mga kapatid. Doon sa kaluluwa, nandun yung espiritu eh. Ang espiritu ay nag-govern sa kaisipan, mga kapatid, ng tao. So, yun na yun. Huwag natin question din yun. For she died. Okay. And she called his name Benoni. Benoni. O sa English ay Benoni. Benoni. But his father called him Benjamin or Benjamin. And Rishon died and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. Behold, Bethlehem is inside in Canaan, in Canaan, mga kapatid. Oh? Hindi na doon sa Mesopotamia, mga kapatid. Within Canaan na po sila, within Canaan. Within Canaan. And Jacob, si Jacob na Jacob, Yaakov yun eh. Yaakov din sa ancient manuscript. Yaakov ang kanyang pangalan, mga kapatid. Yaakov. Tiyo tignan ko yung nakalimutan ng termino. Theophoric na tama nga. Theophoric names. Names na ang prefix or suffix is the name of God. Theophoric names, mga kapatid. So, ito. And Jacob set a pillar upon the grave. Apa pillar, lagyan ninyang poste, mga kapatid, o marker, mga kapatid. Marahil doon nag-umpisa yung mga marker pag nilibing yung tao. That is the pillar of Rachel's grave unto this day. Sabi naman nila daw, yung kay Rachel, ano yan, modern na yan, hindi yan ang una, mga kapatid, na marker. Kasi merong nakalagay doon Rachel's grave, mga kapatid. Marahil hindi na yan. And Israel journeyed and spent his stand beyond the Tower of Idar. Tower of the Clock. Ang ibig sabihin doon. And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine. Ito na yung ginawa ng kabalsugan ni Reuben. Panganay po yan ni Jacob kay Leah, si Reuben. Ay sinipingan niya, sabi ng Bible, sinipingan niya ang concubine ni Jacob. Ito ay handmaid ito ni Leah, mga kapatid. Si Bilhah, mga kapatid. And Israel heard it. Sabi, nakalagay lang alam ni Israel, hindi siguro gaano binigyan din ito. Pero dinimote itong si Reuben dinimote ng pagkapanganay dahil sa ginawa niya. Kung mabasa natin sa susunod, mga kapatid, habang tayo nagpapatuloy. Now the sons of Jacob were 12. The sons of Leah, Reuben, Jacob's firstborn. Alam natin, literal, siya talaga ang firstborn. Pero how come hindi siya firstborn? Dahil sa kanyang kasalanan, mga kapatid, na ginawa. Sino naging firstborn? Si Joseph na. Kaya nga, makikita natin na dalawa po ang portion binigay kay Joseph, mga kapatid. Kay Joseph. Saan? Doon sa main, yung pagtawid sa Jordan, yung the half tribe of Manasseh, dalawang tribo niya, dito sa mainland Canaan, at saka doon sa
biya dito sa Biyanda River na si East, mga kapatid. O dahil pinagpala ang malaki ang tribo ni Manasseh, mga kapatid. Ayun. Dalawa po, kay Ephraim at saka kay Manasseh. Pero kay Ephraim, mayroon si Ephraim. And Israel heard it. Now the sons of Jacob were 12, the sons of Leah, Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, itong dalawa si Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun. Anim. Anim ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nung hindi na po nanganak si Leah, mga kapatid, ay si Raquel naman. Ang isa sa Raquel. Pero bago manganak si Raquel, mga kapatid, ay binigay mo na Raquel ang kanyang handmaid. Sinong kanyang handmaid? Si Silpa, upang manganak para sa kanya. Kaya makita mo na ang anak ni Silpa mas matanda kay Joseph at saka kay Benjamin. The sons of Raquel, Joseph, and Benjamin, o Benjamin. And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid, Dan, and Naphtali. Yun, handmaid, ang tukibayan, ginawa. Kasi nagpadamihan sila ng anak, mga kapatid. Yun. And the sons, walo na yan. And the sons of Silpa, Leah's handmaid, Gad, and Asher. So, 10 na, mga kapatid. 10 na. These are the sons of Jacob. 10, 12 na pala. These are the sons of Jacob, which were born to him in Padan Aram. So, dito sa salitang ito, mga kapatid, sa tekstong ito, alam natin na hindi po nanganak si Raquel sa Padan Aram. Hindi po. Saan siya nanganak? Sa Efrat o sa Bethlehem. Doon nabutan at namatay nga si Raquel, mga kapatid. So, ito, bakit ginawa siguro ni Moses? Sinunod ni Moses na ganyan dahil doon ay pinagbuntis, mga kapatid. Doon ginawa sa pinanggalingan nilang lugar. Sa lugar ni kapatid ni Rebecca, na si Bituel, mga kapatid. Yun. So, doon lang nabutan sa papanganak doon sa Padan, sa Bethlehem, mga kapatid. So, ito mga anak ay 12 yan. Tinawag na 12 tribes, mga kapatid. Tingnan natin kung mayroon bang 12 tribes na sinabi po rito. Sa Acts 7, 8, tingnan natin. Para bigyan natin ng emphasis, mga kapatid. Acts sa New Testament, kukuha tayo ng ebidensya. Acts chapter 7. And they gave him a covenant of circumcision. And so Abraham begot Isaac and circumcised him the 8th day. And Isaac begot Jacob, and Jacob begot the 12 patriarchs. 12 patriarchs. 12 na mga patriarka o mga ama o mga head of the family, patriarchs. Mga kapatid. Yung ibang pagkasalita, mga kapatid, tignan natin. O dito sa Acts 26:7. Acts 26. Pabagat natin po the 12 tribes. Ang 26:7. Ay natin.
Kaya nga tulog na kasi aking Bible. Ito na sa 7. Unto his promise, our 12 tribes, hindi na, patriarch ang ginamit. Our 12 tribes instantly, sabi ni Pablo, serving God day and night, hope to come, for which hope, say King Agrippa, I am accused of the Jews. So, 12 patriarchs, then 12 tribes, then pagdating kay James, anong ginamit ni James? Sa James 1:1. James sabi po ni James, mga kapatid, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, anak ni Jacob ang 12 tribes. Hindi binanggit dito kasi si Ismael, mga kapatid, hindi po pangako yun. Bagamat 12 tribes siya. Nakasulat po ang mga anak ni Ismael sa Genesis 25. Yun po ang pagkasabi, mga kapatid. 12 tribes of Israel. Jacob ang kanyang pangalan, Jacob, binago po. Ang kanyang pangalan ni Israel, sabi ng Panginoon, dahil naging prinsipe na po si Israel. Ang nagbago po ang Panginoong Diyos, mga kapatid. So, sila, ito na yung 12 tribes, saan ba sila pinangakuan? Saan ba sila dinala? Saan ba sila dinala na lupain, mga kapatid? Punta natin doon sa Genesis 17. Genesis dito tayo sa Genesis 17. At dito tayo mag-umpisa sa 4. As for me, behold, my covenant is with thee. Sabi ng Panginoong Yahweh, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name anymore be called Abram. Anong ibig sabihin ng Abram? Father of exaltation. But thy name shall be called Abraham. Binago po na ang kanyang pangalan ay High Father na. High Father. For a father of many nations have I made thee. And I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed, kanyang posterity, ang kanyang mga lahi, after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee, ako, maging Diyos ninyo, unto thy seed after thee. Sa lahat ng lahi mo, ako ang God, aking Diyos. Siya magiging Diyos. And I will give unto thee, bibigay ko sa iyo, unto thy seed after thee. Sa iyong mga lahi, iyong mga binhi, sabi ng Diyos, kaya Abraham, the land wherein thou art a stranger, all the land, biro mo, all the land of Canaan, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. So yun ang sabi ng Panginoon, all the land of Canaan, not a portion of Canaan, mga kapatid. Mamaya tignan natin sa ating mapa kung para maintindihan natin. All the land of Canaan, not a portion, but all the land of Canaan. No, alam natin, sa mga previous Bible studies natin, the promised land, mga kapatid, itong promised land nito ay napakalaki nito. Kaya lang, ginawa ng tao na maliit, mga kapatid. Buksan natin sa 1 Chronicles 16, 14 to 18.
First Chronicles 16. Let us begin reading at verse 14. He is Yahweh, our Elohim. He is our Lord, our God. Sabi, His judgments are in order. Be ye mindful always for His covenant, the word which He commanded to 1,000 generations, even of the covenant which He made with Abraham, and of His oath unto Isaac, and hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant, saying unto thee, will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. Inulit pa kapatid. In the mouth of 2 or 3 witnesses, the word will establish, mga kapatid. So isa pa, bigyan pa rin ng isa, mga kapatid. Sa Numbers 31, Numbers 13. Numbers 13. During the time of Moses, mga kapatid. Numbers 13. Yung panahon na nagpadala ang Panginoong Diyos ng spy. Saan lugar, mga kapatid? Numbers 13 verse 1. And Yahweh spake unto Moses, saying, send thou men, that they may search the land of Canaan. They may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Which I give unto the children of Israel. Kanaan talaga yun, mga kapatid. Ang promised land ay Kanaan talaga. Kanaan talaga. Of every tribe of your fathers shall ye send a man, everyone a ruler among them. So, Kanaan talaga ang sentro po ng kanilang pilgrimage, mga kapatid. Pilgrimage. So, maintindihan natin mga ilustrasyon, mga unawa ng mga artist, mga kapatid. Tingnan natin sa mapa. Ano ba yung Kanaan? Ano ba kalaki? Tingnan natin. Gagamit tayo dito. I-share ko dito. May nakahanda ako na mga tumamin. Paano pala tumamin? Dito sa share. Share. Ito yung topography ng Kanaan, mga kapatid. Pag sinabing topography, itong buo na ito, yung lugar niya, itong arrangement ng lugar, mga pangalan ng lugar, ito po yun. Nakita nyo? Pinakailalim. Nakita ba? Wala po. Wala pa. O sige. Wala. Dali lang. Ito. Share. Ayan, kita ba? Okay na. Ang buo, kita ba? May topography, nakita nyo? Topography of Canaan. Dito sa ilalim sa inay, nakita sa inay. Yung buong screen nakikita? Hindi po. Kita. Yung dito, more to explore, nakikita? More to explore? Hindi. Yan. Kita na. Ayun. Opo. Ayun. Ito yung Kanaan. Edom. Ito yung Kanaan na buo. Yan. Ito yung Jordan, ito mga kapatid, ito yung Syria banda rito. Ito yung Jordan, ito yung Syria rito. Yung Aram, Damascus, kung tawagin nila, mga kapatid. Ito yung, pagdating doon sa Mesopotamia, yung lugar na yan. Ito po yung buong Kanaan. Ito yung Dead Sea. Dito siya tumawid, sa Jericho, dito. Ayaw silang patawirin. Nakita yung cursor? Nakita nyo? Cursor yung kamay, may kamay, Ayaw sila padanin dito. Ito yung kaharian mga Amorites.
Kanya, Amorites to ha, dati. Ayaw sila padaanin. Sabi na po, sige, kirahin nyo. Bibigay ko sa iyo yan. Yung lugar na yan. Na dating kay Lot yan. Ha? Dating binigay ng Diyos kay Lot, pero natalo siya sa gira ng Amorites. Kaya Amorites ng nanirahan, mga higanti ng iba nito. Oh. Ito. Para makita lang itong kung gaano kalawak yung Kanaan. Ha? Na itong lugar na to, ito Moab, ito dito, ito kay Ruben, dito kay Gad, yung kay Gad, Old Gilead na tawag doon, dito kay half tribe of Manasseh, dito sa bandang itaas mga kapatid. Syria na po yun, half tribe of Manasseh, Syria na po yun. Isa pang picture. Ito sana ba yun? Ito yata. Ito yung yung sa norte, Lano Bamat, malayo na yan. Dali ha. Naman natin. Ito yung sketch ng artist, yung unawa niya. Kita yun. Nakita yung map? Ito yung magudguhid niya ay kanyang intindi ito, mga kapatid. Yan. Land of Edom. The land of Gilead, Oran, to Damascus, sakop. Yan ang kanyang sketch. So, sinabi niya dito sa legend, ang pula ay Numbers 13, Numbers 34, yung division of the land kay Moses. Dito sa yung blue, yan ang Ezekiel 47. Yung unawa ng sketch na ito ng gumawa. Hindi natin alam. Pero itong lugar na to, Land of Edom, yan, ganyan. Dito sila sa Kadesh Barnea, ito Kadesh dito. Dito sila tatawid siya na yung 12 spies, pinadala mo na roon. Ang 10 ay negative, 2 lang si Joshua, si Caleb ang positibo, kaya hindi sila natuloy. 40 years, paikot-ikot sila mga kapatid. Dito sa dalawang wilderness of sin, S-I-N, at saka wilderness of sin, C-I-N. Yeah. Ito Hamat, malayo na masyado yun Hamat mga kapatid. At makikita natin na kasama nga ang Tigris Euphrates pa dito. Sa sinabi ng Panginoon, patungo na doon, malayo Tigris Euphrates River. Nasunahan pa dito mga kapatid. Itong Sidad, nabasa natin noong una. Sidad, yan. Yan ang kanilang boundary. Kasi binanggit ito sa Ezekiel, ang Sidad. Maraming talata ang nagbanggit dito. Ano ba ang Kanaan ngayon sa ating panahon? Yan natin kung dito ay nabura. Kaya hirap pag-init natin. Ito makita natin. Dali ha. Sana makuha lahat. Ito, mabasa naman natin lahat siguro. Ito sa Google na ito sa Google. Makakatuloy yung Google sa atin. Yung AI, kung ito AI. The ancient land of Canaan. Basta na ninyo? Nakita na? Opo. Yan. Opo. Dito, sa cursor ko, the ancient land of Canaan in the Bible included Southern Lebanon. Ano ba yung Southern Lebanon? Ito yung ito na yun,
ito na yung This is now part of Israel, Jordan. yung Lebanon, which is now part of Israel, Jordan, kanaan yun Lebanon, Syria, and the West Bank, and Gaza. Yun ang kanaan, mga kapatid. Yes. Kaya hindi na tayo mag-isip na ano ba yung i-conquer ng Israel? Ano ba yung babawiin nilang lugar? Anong lupain ba yun ang para sa kanila? Lebanon, Jordan, Syria, West Bank, and Gaza. Kanila po yan, mga kapatid. Before the coming of the Messiah, yung lupain na yan ay dapat na sa kanila, mga kapatid. Dapat sa kanila yun. Siguro naman naintindihan nyo yung ano natin, emphasis natin, Kaya, bakit napakaliit ang Israel ngayon? Kasi, noon nga sa British Monday, noong Second World War, nagkaroon ng Holocaust, ang binigay sa kanila 30% lang. While sa Arab countries sa 70%. Yun. Kaya malaki ang Jordan, pero kung atin pong himayin sa unang panahon, kanila yan, sa David yan, sa Solomon yan. Napagkita natin noong unang panahon, yung mga talata na ginamit natin. Basta sinabi po rito kay Abraham, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. Sa mga lahi ni Abraham yun, mga kapatid. Sa mga lahi ni Abraham yun. Di ba tayo nagbanggit doon, mga kapatid? Dahil tayo ay lahi din ni Abraham, pero iba ng pangako sa atin. Hindi naman yung lugar na yan sa atin, mga kapatid. Iba naman yun. Pero pinangakuhaan tayo na kaligtasan din through Christ Jesus. So sana masitol kayo na ano ba yung Kanaan? Ano ba yung land of promise? The promised land. Yung lugar na yan. So without Lebanon, without Jordan, sabi ni Trump, you must take them. You must take them. Egypt. Hindi kasamang Egypt, mga kapatid. Hindi kasamang Egypt. Sa promised land. Pero Jordan kasama, ang Syria kasama, ang Lebanon kasama, at dito sa bandang ilalim, kanila mayon, yung Negev. Kasi yung Negev, yun po, dyan ang nakalagay yung Kadesh Barnea, mga kapatid. Yung Sinai Peninsula, kung tawagin nila. So, kanila yun. Ngayon, hindi pa sa kanila yung Lebanon. Hindi pa sa kanila Jordan. So, ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari sa ating panahon? Yun ang tinitingnan natin na kasama po yan sa hula, mga kapatid. Hindi tayo magkakamali niyan. So, balik na tayo mahirap kasi hindi natin sanay dito. Hindi ako sanay paano gamitin. Balik tayo sa kailangang ayusin, masterin, mga kapatid. Sana ba tayo kanina? Yun. Sa Numbers. Dito tayo sa Genesis pa rin. Dito tayo dito na tayo sa Genesis chapter 48. Okay. Genesis chapter 48, verse 1. And it came to pass after these things that one told Joseph, behold, thy father is sick. And he took with him his two sons, Manasseh
and Ephraim. Si Joseph, mga anak niya, si Manasseh at si Ephraim. Panganay si Manasseh. And what told Joseph and said, Behold, thy son Joseph cometh unto thee. And Israel strengthened himself and sat upon the bed. Umupo sa kanyang higaan. And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me. And blessed me. He appeared doon sa lugar ng Luz, nung siya po ay lumayas, mga kapatid, napapatay siya ni Esau, papunta siya doon sa lugar ni Laban, ni Laban, kaya nagpakita ang Panginoong Diyos, sabi niya, Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me, and he said unto me, Behold, I will make thee fruitful and multiply thee, and I will make of thee a multitude of people, and will give this land to thy seed. See? And will give this land to thy seed. Pangako ni Yahweh yan. Kanino? Doon kay Jacob. Island. Ano lang tinutukoy? Kanaan yun. Kanaan yun. Bakit Kanaan, mga kapatid? Saan man nagmula yung Kanaan? Kaninong lahi ba yung Kanaan? Makita natin mamaya. After thee, for an everlasting possession. And now, thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt, before I came unto thee into Egypt, are mine. Para hiningin niya, mga kapatid, kasi kasama sa inheritance po yun, yung kanyang mga anak, si Ephraim at si Manasseh. As Reuben and Simeon, they shall be mine. And thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance. As for me, when I came from Padan, Rachel died by one or by me in the land of Canaan. Yung Padan, nasa land of Canaan. Yun ay Ephraim. In the way, when yet there was but a little way to come to Ephraim. Malapit sa Ephraim. Malapit sa Bethlehem. And I buried her there in the way of Ephraim. The same is Bethlehem. Yun, doon napunta si Rachel na inilibing niya sa Kanaan. Yung pangako ng Diyos, I will give this land unto you for an everlasting possession, sabi ng Panginoong Diyos. So, makita natin dito napikati nga si ito, upusahin natin para kasi may punto tayo rito. Hey, and Israel beheld Joseph's sons and said, Who are these? And Joseph said unto his father, They are my sons, whom God hath given me in this place. And he said, Bring them, I pray thee, unto me, and I will bless them. Now the eyes of Israel, si Jacob yun, were dim for age, so that he could not see. And he brought them near unto him, and he kissed them. Si Ephraim at si Manasseh, mga bata pa. And embraced them. And Israel said unto Joseph, I had not thought to see thy face. Sabi niya, hindi ako kalain makita ka pa, Joseph. Kasi bininta nga siya, napunta sa bininta ng mga Ismailitas. Binta sa mga Ismailitas at nakarte siya. At paraan ng Panginoong Diyos upang mauna siya doon. Mayroon palang tagtuyo, tagutom, mga kapatid. Naligtas sila sa tagutom. Nauna doon. And lo, God hath showed me also thy seed. Dahil sa dalawang anak ni Joseph. And Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth. And Joseph took them, both Ephraim in his right hand, and towards Ephraim in his right hand toward
Israel's left hand. Yun, dito sa kaliwang kamay si Ephraim ni Jacob. And Manasseh in his left hand toward Israel's right hand. Kasi panganay, itong kanang kamay, kadalasan naman talaga ay yung right hand ang pangpatong ng pag-bless mga kapatid, hindi yung left hand. Pag-bless, pag-mano, right hand, hindi kaliwa, kahit kaliwiti ka, right hand ang gagamitin. And Israel stretched out his right hand and laid it upon Ephraim's head. Iniikas niya ang kanyang mga kamay. Who was the younger, yung kanang kamay niya ako napunta kay Ephraim, inikis niya, mga kapatid. Pinabaligtad niya. Upon Manasseh's head, guiding his sons wittingly, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph and said, God, before whom my fathers Abraham and Isaac did walk, the God which fed me all my life long unto this day, the angel which redeemed me from all evil, bless the Lord, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. And when Joseph saw that his father laid his right hand upon the head of Ephraim, it displeased him. Na disappoint si Joseph dahil napunta yung kanyang kamay doon sa bata, hindi sa panganay. And he held up his right hand and removed it from Ephraim's head. Tinatanggal niya dahil na makita sa isip niya makita siya ako. Ang tumanas siya, ilipat sana kay Manasseh ang right hand, mga kapatid. Ayaw niya ako. Ayaw niya ako. And Joseph said unto his father, not so, my father, for this is the firstborn. Put thy right hand upon his head. Ayaw ibigay, mahina na siya ako, pero ayaw ibigay ang kanyang kanang napunta kay Ephraim. And his father refused and said, I know my son. Alam niya. I know it. He also shall become a people. Yun ang kanyang blessing. And he also shall be great. But truly, his younger brother shall be greater than he. Yun naman pala, kaya pala binalita ng kamay. Alam niya ako na si Ephraim ay greater than Manasseh. And the seed shall become a multitude of nations. And he blessed them that day, saying, in thee shall Israel bless, saying, God, make thee as Ephraim, and as Manasseh, and he set Ephraim before Manasseh. Nauna si Ephraim na, parang panganay na, mga kapatid. And Israel said unto Joseph, behold, I die, but God shall be with you, and bring you again unto the land of your fathers. Moreover, I have given to thee one portion above. Ibig sabihin dinagdagan ng portion, dalawang portion, mga kapatid. Thy brethren, kay Joseph, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow. Kailan nangyari yan? Hindi sa lifetime ni Jacob, hindi pa nakipag-iran si Jacob, mga kapatid. Prophecy ito, mga kapatid. When they were about to cross Jordan, ayaw silang padaanin ng Amorites, mga kapatid. Ayaw silang padaanin doon. Nagpapasya siya ko dito. Ibigyan ng isang portion. Yan ang half-tribe of Manasseh. Mas malaki doon sa eastern part, mga kapatid. Nabihag pa sila, mga kapatid, dito ng 430 years sa Egypto. Pero sinabi ni Jacob, sabi niya, moreover, I have given to thee one portion above thy brethren, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow. So, ito ang tinutukoy doon, mga kapatid, na isang portion pa. Kaya ginawa niya kay Manasseh dalawa. Para kay Joseph yun, ginawa niya. Yung isang half-tribe ng Manasseh doon sa main
main Canaan at yung isa dito sa east part. Yun dyan sa Jordan. Parte ng Jordan ngayon, mga kapatid. Alam natin, in Jordan is Israel, mga kapatid. Jordan is a part of Israel in the olden times. Yun. So, Kanaan. Magtagumpay ba yung Kanaan? Would they be tayumpat, victorious sila sa mga laban, mga kapatid? Ano sinabi ng Panginoon, mga kapatid? Kay Kanaan. Sino ba si Kanaan? O, balik tayo doon sa Genesis 9. Sino ba si Kanaan? O, si Kanaan ay ano yan? Hinula na yan ng Panginoon Diyos, si Kanaan. O, kailanman, hindi mananalo sa Israel yan. Hindi manalo kay Japhet yan. Hindi manalo kay dito tayo sa Genesis chapter 9. 24. And Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. Sino younger son niya? Kapatid. Ay si Ham. Ito. Dito tayo sa 20 muna. Verse 20. And Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard, and he drank of the wine, and was drunken, and he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, si Ham, sinabi younger. Ibig sabihin, mas bata siya kay Shem. Si Japhet ang makita natin na sinabi po ng Biblia, dito po yun sa verse 20 ng chapter 10. Kanina, sa 9 yun chapter 9. Ito chapter 10. Verse 20. These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. Unto Shem, also the father of all the children of Eber, the brother of Japhet, the elder. So, mas matanda si Japhet kay Shem. Ang younger si Ham, mga kapatid. Even to him were children born. Mga anak na yan. Yan ang genealogy po. Dito tayo, mabalik tayo dito sa chapter 9. Verse 24. And Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. Ano bang ginawa niya, mga kapatid? Ayun nga, yung sinabi rito, he was uncovered, ay wala namang klarong sabi ng ibang mga aral, incest, mga kapatid. Bayot itong si Ham, bakla itong si Ham, ay sinamantala niyang lasing niyang tatay, ay sabi ni Bar Jackson, hindi yan sinangayunan na Bar Jackson, divorce of Bar Jackson, sabi ni Bar Jackson, tinuya habang lasing yung kanyang tatay, nakaubad, tinuya nila, wala siyang ginawa, si Ham. Ano ginawa ng dalawa, ay patalikod at tinakban po ang kanilang tatay, si Noah. Sa 25, between course, and he said, "Curse be Canaan, a servant of servants shall be unto his brethren." Siyang nagkasala, yung anak niya si Kanaan, ang siyang sinumpa ng Panginoong Diyos. Bakit kaya? Kahit pa paano kasi itong si Japhet, Shem and Ham ay sumamba to sa kaya, mga kapatid. Kayo diwawi, sumamba sila doon. Itong mga anak ni Ham, anak ni Kanaan ay puro Diyos-Diyosan yan. Kaya in advance, sinumpa ng Panginoon marahil.
Yun lang ang madaling rason dyan. Sinumpa ng Panginoong Diyos. O, kapag sinumpa ka, lalago ka ba? Maging matagumpay ka? Mananalo ka ba sa gira? Hindi po mananalo yan. Mga kapatid, tingnan natin. Talaga tayo kampante, sabi ng Biblia kasi, sinumpa na yan eh. Cause became a servant of servants. See? Servants, ano ba yung servant? Alipin, sa mga alipin. Shall be unto his brethren. Oo, sa kanya mga kapatiran. Ay, alipin sa mga alipin. So, hindi tayo matatakot mga kapatid. Ay, yung mga grupong taon na yan ay mananalo. Ay, sabi ng Panginoong Diyos nito, ay alipin sa mga alipin sa kanya mga kapatiran, sa kanya mga kapatid. Ay, bakit sila matatalo? Sinumpa na yan ng Panginoong Diyos. Sino sinumpa? Si Kanaan. Si Kanaan ang sinumpa, mga kapatid. Hindi yung lupain, kundi si Kanaan mismo, na anak ni Ham. Hindi yung lupain. 26. And he said, blessed be the Lord God, Yahweh to, Yahweh Elohim of Shem, and Canaan shall be his servant. See, klaro niya mga kapatid. Ang Shem, kung lahi yan ni yan nandiyan na pinagmulan ng lahi ni Noah hanggang pumunta kay Abraham, mga kapatid, kay Isaac, kay Jacob. Yan ang lahi po nila. Pero si Kanaan ay servant of servants yan. Hindi yan dapat katakutan. At alam natin na hindi talaga mananagumpay sila. Alam natin, mga kapatid. Ang sinabi ng Panginoon, Lebanon, Jordan, yung Gaza, yung isa doon, yung West Bank, mga kapatid, kanila yan, mga kapatid. Yan po ang ancient Canaan, mga kapatid. Kukuhanin nila yan. Yan ang plano nila, they will annex. Sabi ni Trump, kuhanin nila yan. Kuhanin nila yung Gazans. Kanila. Walang kamali-mali si Trump na pati yung Jordan kuhanin ng Israel. Pero nagpasabi ng Israel nagpasabi. Ano na lang yan? Alibay na lang yan. Estratehiya na lang yan, mga kapatid. Kasi ang Diyos na po ang direktor dyan. Si Yahweh Elohim po ang direktor dyan, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasin na lamang sa gagawin ng Panginoong Diyos. Salamat sa kanyang kapayagan, mga kapatid. Hindi na po mahirap sa atin kasi pinayag na po sa atin. Ayun. God shall enlarge Japheth and shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. Kanaan ay talagang alipin, mga kapatid. So, yung makita ng Palestino ngayon, lahi po yan ni Kanaan. Lahi ni Kanaan, mga kapatid. Yun ang mga nagugulo. Ang Jordan, halo-halo niyan kung tutusin yan may lahi pa si Lot dyan. So yun si Kanaan. Hindi dapat katakutan. Mananalo ang Israel katang laban, mga kapatid, dahil pangako ng Panginoong Diyos yan. Doon tayo sa Genesis 40. Genesis pa rin tayo. Ito sa 49, chapter 49. And Jacob, verse 1, called unto his sons and said, gather yourselves together, that I may tell you that which shall befall you in the last days. O sabi na kayo, halika kayo, magtipon kayo, at sasabihin ko sa inyo anong kapalaran nyo sa unahan, sa panahon. 2, gather yourselves together, and hear ye sons of Jacob, and hearken unto Israel your father. Reuben, thou art my firstborn,
my might, and the beginning of my strength. Maganda talaga si Ruben sana. The beginning of Jacob's strength. The excellency of dignity and the excellency of power. Ganun ang panganay. Oh. 4. Unstable as water. See? Unstable as water. Why? Thou shalt not excel. Ito, sino? Si Ruben. Bakit? Anong kasalanan niya? Mga kapatid? Ayun, pumunta sa kanyang concubine. Sinipingan si Bilha, mga kapatid. Because thou wentest up to thy father's bed, then the fallest down. You went up to my couch. You went up to my couch. Kaya, ano nangyari, mga kapatid? Hindi na po siya. Nabawasan ang kanyang blessing. Simeon and Levi are brethren, instruments of cruelty. O, instruments of cruelty. Why? Yun nga kanina, na pinatuloy nila, nasabi siya, kung magpatuloy kayo, ibibigay naman yung aming kababaihan, o makipag-asawaan kami, basta magpatuloy kayong lahat malalapit. Noong pangatlong araw, yun, ang amatis talaga yun, yung lugar, yung panahon pagpatuli, o ano nila, yung sinabayan nila ng tuhog na ang kanilang tabak, patayin lahat. Pati yung pinakapuno ng sambahayan, mga kapatid. Patay, si Hamor. Pinaka-head doon, pinaka-patriarch, patay. Kasi ay hinalay po si Dina. At kinuha na si Dina roon, pandalhin, ayaw nilang magiging patuto si Dina doon. Pero mahal siya si Kim yata. Sana, hindi yata, sana. Pero hindi po binigay ng mga anak niya ako, si Simeon sa Isikar. Kapatid yun. Yung kanilang kapatid na babae pangbito. Alim siya kasi sa pangbito. Verse 6. O my soul, come not thou into the secret, unto the assembly. Mine honor, be not thou united, for in their anger they slew a man, and in their self-will, self-will did they, mga kapatid. Cause me their anger, for it was fierce, and the wrath for it was cruel, and I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Sabi, scatter them in Israel. Judah, thou art he whom thy brethren shall praise. Why? Thy hand shall be in the neck of thine enemies. Thy father's children shall bow down before thee. Kasi yun ang pinamula ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi na sa mga Levita, mga kapatid. Judah is a lion's whelp from the prey. My son, thou art gone. Get up. He stooped down. He couched as a lion and as the old lion. Who shall rouse him up? The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his tent, until Shiloh come. So, makita natin ito mga kapatid. Basahin natin lahat yung blessing nila. Sa Judah, maganda ang blessing ni Judah. Binding his floor, 11, unto the vine, and his court unto the choice wine. He washed his garment in wine, and his clothes in blood of grapes. Red wine. His eyes shall be red with wine, and his teeth
kasi tulong. Sibulon said, well, at the haven of the sea. Sa ba si Sibulon banda? Doon banda sa Lebanon. And it shall be for an haven of ships, and its border shall be unto Zion, o Sidon. Sidon. Issachar is a strong ass crouching down between two burdens, and is also the rest was good, and the land that is was pleasant, and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto children. Thou shalt judge his people as one of the tribes of Israel. Thou shalt be a serpent by the way, and other thou shalt be shall judge his people as one of the tribes of Israel. Thou shalt be a serpent. Thou shalt be a serpent by the way, and other in the path that biteth the horses, so that his rider shall fall backward. I have waited for thy salvation, O Yahweh. God of truth shall overcome him, but he shall overcome at the last. Out of Asher, he said, of his bread shall be fat, and he shall yield royal dainties. Naphtali is a hind let loose, he giveth goody words. Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well, whose branches run over the wall. The archers have sorely grieved him, and shut at him, and hated him. But his bow upon his strength, and the arms of his hand were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From thence is the shepherd, restored, or the stone of Israel, even by the God of the Father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep, blessings of the deep. Ito na itong mga kapatid, itong blessing. Even by the God of the Father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep, that like under. Ano ibig sabihin mga kapatid? Isos ito mga kapatid sa kanilang karagatan na according to findings, scientific findings mga kapatid, na ilang galon ba yun ang ginamit o drum o galon? Billions of gallons mga kapatid ang natural gas doon sa Mediterranean na sakop sa Israel. Gusto ko gawin ng Lebanon mga kapatid yun. Pero sa Israel po yun, dahil Lebanon, sa Israel po yun eh. Doon sa bandang Lebanon, mga kapatid, ay marong natural gas doon na mas grabe pa ang dami, billions and billions, na grabe pa doon sa Saudi Arabia. Kaya yun po ang magkikita po ng Russia pagdating sa Ezekiel 39, dahil kung yan ay in operation na yan, agawin nila yan, at saka ibang mineral, mga kapatid, ay yun po ang dahilan ng Ezekiel 39. At siguro ito na ngayon, mga kapatid, dahil sa Israel sila, dahil sa isip niya, stupid itong Israel, stupid, ayaw umayag, ay itong fragile na kanila pong ceasefire agreement po. So, dalangin natin, hindi matutuloy yan kasi alam na Israel na yung 33 ay hindi lahat buhay yun. Niluloko lang sila mga kapatid. Niluloko lang sila at meron pa dyan na sinabi na
exchange, lopsided ang kanilang exchange, 33 lang, tapos ang exchange po ay 1,900 mga kapatid prisoners. Ano pa mga life sentences yan? Sa mga hostage, yan po ang kapalit. Pumayag sila, alam nilang, hindi matutuloy yan, at talagang titirahin sila ng Israel dyan, mga kapatid. Kaya ito kinigit ni Trump, na pumayag na kayo, tanggapin nyo, because it will take 10 to 15 years bago ma-rehabilitate ang Gaza. So, hindi naman kayo makakatira doon. Sabi nila, may pumunta doon sa Alabay, bumalik din. Kasi walang matira, puro rabos, puro simento, mga kapatid. Sinong gagawa sa kanila? Kundi ang gagawin niyan ay magbuldoser yan. Naglaan po ang Amerika $1.2 billion para mabuo ulit, para malinisan at itatayo yung mga bahay muli, mga kapatid. Itatayo muli. So, maaari, sa isip ko, maaari na matagumpay si Trump na yan ay i-evacuate yung mga 2.5 million daw yung mga Palestino, mga kapatid. Dahil dapat lang masunod ang kasulatan. Die, destroyers that swallow the up shall be far away, sabi po ni Isaiah. Salita ng Panginoong Diyos yan, mga kapatid. Ito mga blessings na mga kapatid. Sumari ka lang pag-deploy. Alisin mga tao doon. Sumari ka lang. Siyempre, sabi short term or even longer term na yan kasi alam natin hindi siya makabalik doon. Hindi na makabalik yan, mga kapatid. At magdudumino effect na yung Temple Mount maaring ang cause nito, mga kapatid, ng hilwaan tuloy-tuloy sa Jordan, itong Temple Mount. Kasi binigay sa Jordan upang sila po ang mag-manage sa Temple Mount. Temple Mount. Alam natin na once si Red Heifer, mga kapatid, ay ma-sacrifice na yan ang Red Heifer because this coming October plus 1 month, November, ay ma-invalid na yan. Ang sabi ni Roam, ko naman basa, pero 5 yun lahat na pareho po ang kanilang birthday sa mga Red Heifer. Kung ma-invalid yan, mga kapatid, hanggang 4 years na, ang nabasa ko, nakalagay sa miss na raw, ay hanggang 4 years lang yan. Hindi walang extension. 4 years ang pinamaximum and 1 month. Maabot yan, ma-expire yan, all those 5 believers will be invalid. It will take another 10 years para magkakaroon ng reliever. Malayo na yung 10 years, mga kapatid. Malayo na. Mukhang hindi yun practical ang 10 years. Sa nangyari ngayon. Kaya tayo, mga kapatid, naghahanda tayo, mga kapatid. Handa. Aking mong kahit po, ibalik nyo ang fasting and prayer just once a week. Once a week. Kami ay 1 month na kami ni Stedida, mga kapatid. Nag-once a week kami na aming fasting. Isang buwan na rin, Kasi kailangan na natin yun, mga kapatid. Ano na yun? Tawag dito, yung necessity na yun. Hindi makadili ang Panginoong Diyos sa atin kung wala sang fasting and prayer. Matigas ang laman, spiritual, hindi makakapasok ang Espiritu ng Panginoong Diyos. Na puro kain, mga kapatid. Ang fasting, mga kapatid, ay dalawang punto rin natin. It is good sa ating spiritual life and it is also good, mga kapatid, sa ating physical life. Ang fasting. Alam natin ang certificate na fasting. At bukod doon, mga kapatid, doon sa nakita sa Upper Room, ay nagka-fast sila lahat yun. Nagpa-fast sila doon, mga kapatid. They fasted for how many days? 10 days while waiting, mga kapatid.
The 40 days, fasting. Sa Pentecost po ay the outpouring of the Holy Spirit, mga kapatid. They waited for 10 days fasting and prayer. O, ibig sabihin, requirement yung fasting. Ha? Hindi tayo angat kung walang fasting, mga kapatid. Hindi, mabigat tayo, mabigat. Hindi tayo lulutang. Oo. Kailangan ng fasting doon. God cannot communicate individually sa atin without fasting and prayer. Ano maingay? Oh, i-mute. Pati pagbasa, hindi yan, tawag dito, namimulsa tayo. Bahala kayo. Basta yun, nakita natin sa Bible. Ha? Ano nakita natin sa Bible? Nag-fasting sila. Ha? Then, the Spirit of God, the Holy Spirit, came down on the day of Pentecost, mga kapatid. Dahil fasting sila 10 days. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya yung 10 days fasting. Hindi naman kailangan na 10 days buo yan. Tawag dito, alternate. Oh. Ngayon, fasting. Bukas hindi. Ngayon, fasting. Basta fasting, mga kapatid. Kasi kailangan natin yung fasting. Ano ba tayo? Ipatapos natin na kung ano yung kanyang mga blessings. Ito sa 26. The blessings of thy father have prevailed above the blessings of my progenitors. O ibig sabihin, yung nauna pa sa kanila ay nag-exceed pa, mga kapatid, prevail. Unto the utmost bound of the everlasting hills, they shall be on the head of Joseph. So, doon sa mapa, mga kapatid, in the head of Joseph, doon sa crown of Joseph, sa mapa, mga kapatid, ay andun ang daming blessing, andun ang minaron na mga gas, mga kapatid. Doon. Ha? Gustong, nababasa din natin yan, di ba? Mayroong isang Amerikano doon na nag-sponsor dyan upang matiyak ang nakabaon sa ilalim po doon sa mga mapa nila ka Joseph. Andoon, ang dami pong resources doon. Andoon po yung mineral, kayamanan doon. Kayamanan doon black gold naman. Tsaka yung tawag nito, natural gas, mga kapatid. Na kayang-kaya yan ng buong mundo, supplyan. Sabi nga natin, alam ng Russia yan, yan ang pakay ng Russia, mga kapatid. Bakit sabi na kaya, anong word doon? Punta tayo sa Ezekiel 38. Anong word doon na gustong mangulimbat ng Russia? Sa Ezekiel 38. Gustong kulimbatin yun eh. May word doon na ginamit doon. Ito yata. Ito tayo. Sa verse 10, sabi nito, Dasher, Adonai, Yahweh. It shall also come to pass that at the same time shall things come into thy mind. Sabi niya kay Gog. Sabi ng Diyos kay Gog. And thou shalt think an evil thought. Masamang isip ni Gog na taga-Magog. Kung si Putin yan, ganun ang kaisipan yan. Mamulimbat yan. Why? Ay siya, namulubi na siya ngayon sa gira. 11. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. Tignan mo ito ay figure of speech, mga kapatid. Anong bakit unwalled? Jerusalem naman, a walled city yan, mga kapatid.
At saka hindi naman lahat ng Israel nakakota, naglagyan ng mga pader, hindi naman. Ito ay figure of speech. Pag sinabing ano, peace na po yun. Wala na silang kalaban. Wala na silang kalaban, mga kapatid. After Sikara 12, kasi dito sa Sikara 12, mga kapatid, ay makumbinsi pati yung sa Isaiah system, mga kapatid. Yung sabi doon na they will accept yung the sons of Abraham will have an acceptance to my altar, sabi po, mga kapatid. Ibig sabihin, ay tumanggap na sila ng talo talaga tayo. Ang kalang Diyos ay totoong Diyos ni Abraham. Hindi siya alam. Hindi siya alam. Si Yahweh ang Diyos nila. Oo. Tanggapin na yun. So, peace na, peace. Peace. Itong Russia po, kasama ang Persia, ang Ethiopia, ang Libya, ang Turkey, at saka Armenia, ang lulusog doon. Wala na, peace na eh. Peace na. Kaya, ang gusto ng peace ng mundo, pagkagira niyan, doon na mapakita ng gilas yung hayop. Yung hayop, kung sino mang hayop na yan sa panahon na yan, mga kapatid. Nahirangin po ng iyo na magiging pinuno, mga kapatid. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, pahinga na, that dwell safely. All of them dwelling without wars and having neither bars nor gates. Peace na kasi. Wala nang gera. Kumpiyansa ang Israel dito, mga kapatid. Kumpiyansa. Hindi nga sila makapagputok eh. Nang isang kanyon, hindi sila makapagputok. Sobrang kumpiyansa sila. Sabi ng Panginoon Diyos, I will sanctify my name. Kaya hindi niya kailangan yung tao. Ang giting ng tao, ang sundalo, hindi kailangan. Kasi ang kalaban po ng limang alyansa ng Russia po ay kalikasan na. Torrential rain. Niebe. Ulan ng yelo. Ulan ng yelo, mga kapatid. Ang yelo pa naman ay kasing bigat ng isang sakong bigas, mga kapatid. Kahit anong tangke mo dyan, anong sundalo mo dyan, wala kang laban, mga kapatid. Sabi 6 part nga, ang uwi na lang. Okay, sige. Tulungan, hindi na magkakapagpagampanan niya. Neither bars nor gates. Anong pakay? Verse 12. To take a spoil. To take a spoil and to take a prey. To turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of my nation. Si Aliyah, di bigla sa Bisaya, yun ang kanyang pakay, which have gotten cattle and goods, that dwell in the bed of the land, midst of the land. Sheba and the Dan, and the merchant of Tarsus, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? Hast thou gathered the company to take a prey, to carry away silver and gold, and to take away cattle and goods, and to take a great spoil? Yun. Therefore, son of man, prophesy and send to go. Thus said the Adonai Yahweh, in that day, when my people of Israel dwelleth safely, peace na nga, shalt thou not know it? Hindi mo ba alam? Siyempre, alam ng Russia yun, mga kapatid. Magog Russia. And thou shalt come from thy place out of the north parts. Yun na yun, north parts. Russia is in the north. Thou and many people with thee, all of them riding upon horses. Ang illustration po dito ni Ezekiel ay horses, mga kapatid. Hindi na po horses ngayon. Hindi na, layo noon, mga kapatid. Kaya dito lamang sa verse 9, sabi dito, Thou shalt ascend and come like a storm. Anong gagamit? Aeroplano to, jet, mga kapatid.
Airstrike to. Air raid ito mga kapatid. Gagamit ang maraming aeroplano. Parang crowd, nagsabi. Kung nakita kayo ng puro aeroplano na aatake, nung araw maliit pa kami, may gear sa Vietnam, mag-isa isang Amerikano sa amin, ay akala mo didilim yung lugar na sa aeroplanong idikit-dikit mga kapatid. Yun ang description nito mga kapatid. Ay air raid to, air raid. Blitz, air raid yun. Ayun ang atake sa Israel mga kapatid. Ang sino? Ang Russia ang namumuno. Persia, Ethiopia, Libya, si Gomer, yan ang Turkey, si Tugarma, yan ang Armenia. 6 lahat. Tugamar. Si Tugarma. Yun. To take a spoil. Ano kuha nila sa Israel? At least na, kasi mayamang Israel, mayamang sa natural resources mga kapatid. Mayaman sa ganito, lahat mayaman. Yun ang gagawin ng Russia. Last war na po yun. Upang ilantad po ang beast. At ang beast, yung beastman at saka beast. And the beastman, beastman at saka beast system. Ilalantad na po, makikita natin. So, balik tayo dito sa Genesis. On the head of Joseph yun, mga kayamanan. And on the crown of the head of him that was separate from his brethren. Benjamin shall reign as a wolf. In the morning he shall devour the prey. At night he shall divide his spoil. All these are the 12 tribes of Israel, and this is it that their fathers spake unto them, and blessed them, everyone according to his blessing, he blessed them. And he charged them, and said unto them, I am to be gathered unto my people. Bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite, in the cave that is in the field of Machpelah. Ayun ang binilin po ni Abraham. Which is before Mamre, in the land of Canaan, which Abraham brought with the field of Ephron the Hittite for a possession of a burying place. Buhay pa hanggang ngayon yan, mga kapatid. Buhay pa yung ngayon yan. Sa Machpelah. Ang lugar na yata ngayon ay nasa Hebron. Then there they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife. And there I buried Leah. Sabi po ni Jacob. Hindi po si Rachel. Nasa Ephrata po si Rachel. The purchase of the field and of the cave that is therein was from the children of Heth. Ang may-ari. Kananita din yung si Heth. The Hittites. And when Jacob had made an end of commanding his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost. Pagkatapos ng kapatid, ay umiga na si Jacob, ma-stretch ang kanyang katawan, binitiwan niya ang kanyang, sinuko ang kanya pong ghost na nakalagay dyan, ang kanyang soul, and was gathered unto his people. Pag sinabi, gathered unto his people, ay yung departing of soul, mga kapatid, patay na siya po. Pagkatapos siya, mga kapatid, mapakita ng propesya to the blessing sa kanyang mga anak, the 12 tribes of Israel. Therefore, mga kapatid, Canaan is Israel, small part, West Bank, Gaza, Lebanon, Syria, and Jordan. So, ang kanilang palayasin, mga kapatid, ngayon, ang Syria, wala. Madali lang palayasin sa Syria, wala na yan eh. Wala na yan sa
wala na yan. Ibig sabihin, mga guerrilla na lang yan. Mga tawag dito, mga rebelde na yan. Wala nang gano. Binumban nila lahat yan. Wala nang mga facilities doon. Magagamit yung mga rebelde. So, Lebanon, ang medyo mahirap-hirap. Itong Jordan, ang medyo mahirap pa sila. Malaki-laki ito. Ang Lebanon, wala na sa isa din yan. Hindi naman simula, kukunti na lang. Palayasin nila yun. So, ang senaryo rito, at inabangan natin, all these Mason people, mga kapatid, ay tatakbuhan na yan as refugees. They will be far away. Kung ano mga epekto kay Trump, that remains to be seen. Pero alam natin na tatakbo lang yun sa karating na po. Basta ang Israel po ay magiging blessing pot upon the fire, mga kapatid. Wala, takot na sila, mga kapatid. Ganun ginagawa ng Israel. Hindi na napatinag yan. So makita natin, ang Israel po ay victorious in annexing Lebanon, Syria, Jordan. Wala, West Bank kanila na yun eh. Agasa kanila yun eh. So, ito lang tatlo, Lebanon, Syria, and Jordan. Kasi Jordan, ang Golan ay Syria, kanila niya. Ang Mount Hermon, kanila yan eh. So, hindi na masyadong mahirap. So, ang ating pagbabantay bilang Israel ang pinaka-orasan natin malapit na. So, litas, alay tayo ng fasting and prayer, fasting, kasi kailangan sa ating spiritual health yan at saka sa physical health. Naniwala ko, mga kapatid, kailangan sa spiritual talaga yan. Bukod sa physical health. Kasi ang ating batayan, mga kapatid, sabi ng Panginoon Diyos, afflict your souls. Afflict your souls kung tayo ay nag-refresh sa ating sarili. Nag-repent, mga kapatid. Kailangan. Kasi on the day of Pentecost, they fasted maybe more or less 10 days before the outpouring of the Holy Spirit. Dakilang Diyos sa mga banal, man salamat Lord. Nawa, naintindihan po aming topic dito, tribes, Panginoon. Simpleng topic, dakilang Diyos, pero nabuo po ang aming isipan. Alin ba ang promised land? Alin ba ang kanaan? Alin ba? Ma-interchange ba yan ang salita, Panginoon? Mabalik-baliktad man yan, alam namin, Panginoon, to your word na ang kanaan, ang siyang promised land. Ang promised land siyang kanaan. Ngayon, na-occupied, mga kapatid, ng iba-ibang mga ramo pa, na dapat sila ay parihasin, Panginoon. O, Panginoon Yahweh, maraming salamat sa inyo, kapayagan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, sa Amen.